Lahat ay peke. Ngayon ko lang nalaman. Ako pala ang biktima ng pamilyang ito, kinain hanggang buto. Na walang natira. Mengshengan, akala mo ba madali lang matatapos ito? Gusto ng pamilya mo na palitan ako ng kabit, makinabang sa akin. Hindi mangyayari yan. Ipagbigay alam. Simula ngayon, ako si Shilan. Ay babalik sa Kanglan Group. Babawin ko lahat ng pribilehiyo ni Mengshengan. Lahat ng binigay ko sa kanya. Isa-isa kong babawiin. Gusto akong palitan ng kabit, edi ilaban tayo. Tingnan natin kung sino ang luluhod sa huli. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na damit ng anak ko. Tapos magluto ka na. Alam ko naman, yung asong tumambay sa akin ng 8 taon. Hindi basta-basta magbabago. Ikaf. Anak, ano ba tong ginagawa ni Shilan? Hindi naman siguro niya gustong iwan ka? Zia? Imposible. Sa mga nakaraang taon, kahit kailan, kunting lambing lang, bumabalik din siya sa akin. Nanay, naniniwala ka ba, bibilang ako ng 3. At babalik siya agad para humingi ng tawad sa akin. 3. 2, 1. Sherlon. Anak, kunin mo na ang kumpanya. Para may balik ko ang aking apo na si Zirui sa bahay. Nanay, huwag magmadali. Kailangan nating siguraduhin na walang mali. Magandang araw, Shi. Mula ngayon, hindi na ako magpapaapi ang sa akin. Ay kukunin ko ng lahat. Magandang boss, narito ka pala para tingnan ang tindahan. May mga bagay na dapat nasa kamay natin. Magtrabaho na kayo, huwag nyo na ako intindihin. Oy, Mrs. Meng. Ikaf nga talaga. Bakit? Nagbebenta ka na rin sa sapatos, oy. Mrs. Meng. Ikaw nga talaga, bakit? Nasa tindahan ka pa rin ng sapatos. Nagbebenta, ay naku, parehong MRS Meng. Iba ang kapalaran, ang isa, asawa ng mayaman. Walang problema sa pagkain at damit, gumagastos lang araw-araw, ang isa naman. Ay maliit na salesperson, kailangan pang magtrabaho araw-araw. Para kumita hindi kabubuhay. O, nakakatuwa, hindi ko nakita may mga tao. Na talagang karapat-dapat ba? Natawaging Tigres Meng. Oy MRS Meng, sobrang lambing ng asawa mo. Bakit? Hindi ka bumili ng ilang sapatos dito, dahil pareho tayong magulang ng mga bata, suportahan mo ang negosyo nila at ipaalam mo sa kanila. Kung gaano kahalaga ang mag-asawa ng mayaman, sige, dahil sinabi mo na kung hindi ako bibili. Parang bala akong puso. Dalhin Montag dito ang pinakamagandang sapatos sa inyong tindahan. Gusto mong magpakitang gilas? Sige, bigyan kita ng sobra. Ikaf. Serbisyuhan mo ako, suutan mo ako ng sapatos, ikaw. Servisyon Montag ako, Sultan Montag ako NG sapatos. Gusto mong suutan kita ng sapatos. Empleyado ka ng tindahan, ako ang customer. Pinapasuot mo ako ng sapatos, may problema ba? Siyempre wala, ang ibig kong sabihin, baka ang ordinaryong sapatos ay hindi bagay sa iyong mataas na katayuan bilang alias Meng. Siya Oli, kunin mo ang sapatos sa isi area. Para sa akin.
Ay naku. Sa tingin ko, ang sapatos sa tindahan na ito. Ay talagang katulad ni Mary Semeng, hindi klase. Sabi Montag, ang ganitong klasen mababang uri, pwede bang isuot? Isang size lang ang available, hindi naman ito para sa ordinaryong bisita. Ayoko nga itong ipakita para subukan nila. At ang mga bisitang ito, kahit gustuhin man nila, hindi nila kayang subukan. Kahit gusto nila, hindi nila kayang bilhin. Hindi tulad ni Emirates Meng, ikaw. Pag bumibili, hindi tumitingin sa presyo. Talagang si MRS Meng lang, kaming ordinaryong tao pagdating dito. Walang pagkakataong makakita ng ganito, kamahal at kagandang sapatos. Ang galing mo talaga bilang sales, maganda ang panlasa mo. Legref, itong mga pares na ito, isama na rin natin sa iyo. Araw-araw kang naghahatid sundo ng anak at ang dami mo pang engagements. Siguradong magagamit mo ang lahat ng ito, mga dear. Sabihin ninyo kay Emirates Meng pagdating sa tindahan ko. Kung hindi bumibili, maramihan ang bili. Limited edition na gawang Italiano, ang buhay ni Emre. Talagang nakakainggit. MRS Meng, ikaw talaga ang huwaran naming mga babae. Pag gumagastos, hindi man lang kumukura. Talagang nainggit kami sa iyo. Enrek, paano tayo magbabayad? Gumastos ng libo-libo para lang sa image. Sa totoo lang, ang presyong ito, wala sa akin yan. Sige, bayaran na natin. Enrek Meng, ang kabuuan ng mga sapatos na ito ay 888,000. Bibigyan namin kayo ng discount, 880,000. Credit card po ba? Ano po, Enrek Meng? Nakita ko puro mamahalin ang suot mo, baka naman. Hindi mo kayang bilhin? Ang lugar ng commerce na ito, talagang matigas ang buto. Kung gusto mong kunin ang kita, kailangan mo pa ng oras. Ay, hindi ba ito si MR Meng? Mrs. Meng, Pwede mong ipabayad kay MR Meng. MR Meng, andito ang asawa mo na mimili, halika. Mr. Meng, nagustuhan ni Mrs. Meng. Ang mga sapatos na ito, total ay 880,000, sulit na sulit. Para na rin itong regalo sa asawa mo. Ito. Salamat na lang kay Mr. Meng. Ano, malapit ba ang relasyon ni Emirates Meng at nitong Emirates Meng? At tutulungan pa siyang magbayad? Itong mga ito, mga magulang na mga bata. Dapat tayong maging generous sa labas. Hindi tayo mapahiya at ang mga anak natin. Sa kindergarten ay may mukha rin. Gamit ang pera ko, pinapasikat ang kabit, talagang pati pagkain kinukuha. Tingnan natin kung paano ko ibubunyag ang lalaking ito, okay? Sakto, ang tindahan ito ay pagmamay-ari ng Kanglan Group. Ikaw pa rin ang boss ng Kanglan Group. At super sales ka pa, may super privileges. Ako ang general manager, may libreng privilege sa grupo. Sales, halika, ito at ito. Ipak mo lahat, okay, total ay 3.88 milyon. Sage, libre lahat, pati itong mga small accessories. Ibigay mo lahat sa mga misis. At yun ro, kami ay nakinabang sa'yo, wow para sa misis at anak. Talagang super rich President, si Boss Meng. Pag may asawang mayaman, iba talaga, libre agad sabi ng boss. Paumanhin. Wala kang libreng privilege. Bayaran Montag muna. Bago namin ipak. Paumanhin, wala kang libreng privilege, bayaran mo muna. Bago namin ay pack, ano ba yan? Dai ba Boss si Meng, bakit wala siyang? Libreng privilege, baka nagpapanggap lang. Ano ba yan? Di mo ba ako kila? Smetan, sa seraling grupo kayo bibili. Magbabayad pa ako. Talaga, wala kang delikadeza, di Montag ba alam. Isang salita niya, tanggal ka na, paumanhin. Ang aming boss, kinansela. Lahat ng privileges ng executives sa Kanglan Group. Sumusunod lang kami sa utos. Total ay 3.88 milyon, Boss Meng. Paano ka magbabayad? Ano, si Boss Meng na may milyon-milyon. Gusto pang umiwas sa bayad gamit ang privilege. Hindi Mangiari. O, baka naman si Boss Meng walang. Card na may pera. Buisit, ang yabang kapaw kanina. Kung di magbabayad, kakatabanan ako, Sheila. Pinilite mo ako. Gagamitin kayo na lang ang family card mo. Nga, nasaan na ang family card ko, na-freeze na rin. Huwag na kayong umasa. Gastusin ang pera ko, isa kang palamunong asawa. Ilan ba ang pera mo, ang yabang mo? Ilang milyon lang to. Di ako naniniwala.
Nadi mababaran ni Boss Meng. Boss Meng. Kung gusto nyo talaga, bayaran nyo na. Para malok, ano ba yan, sigurado kaming kukunin. Tako ka bang makataka si Boss Meng, o unga. Siya ay isang president, imposibleng. Walang 3 milyon. E di bayaran mo na, Dingus President. Sales, credit card. Paumanhin. Kulang ang balanse. Anong mayaman? Baka peke? Ni hindi makabili ng ilang pairs ng sapatos. Ang lakas ng loob magpanggap na mayaman, Chengan. Ano ba tu? Bakit kulang ang balance? Boss Meng, kukunin niyo PABA ang sapatos na tu? Kung hindi, Ipapabalik ko na. anong ipapabalik mo? Siempa kukunin namin yan. Changan, yung card na yon. Baka sinadya ni Shilan na ubusin. Para mapahiya ka, magpalit ka na lang ng ibang card. Sherlon. Bilisan Montag, ibalik Montag ang pribileges tao. Boss Meng. Kung gusto mong magpanggap na mayaman, gumastos ka. Para makita ng iba ang kapangyarihan mo, di ba? Shilan, huwag ka nang maglaro. Alam kong naiinggit ka. Dahil binilhan ka o si Yunru. Sa susunod, lalayo na lang ako sa kanya, okay na? Sabihin mo sa sales, iwave na lang kang bayad. Ha? Wave. Boss Meng, hindi naman siguro seryoso na makikain ng libre. Anong ibig mong sabihin? Sinong makikikain ng libre? Cheng-an, ano NG inantay Montag? Kung hindi ka magbabayad, mawawalan tayo ng mukha. Pero, kang talagang boss SI Boss Meng, bake it gonito. Ang sales? Walang delikadetsa. Talagan ga. Sinong nagsabi sa'yo na siya ang boss ng grupo? Ako ang general manager ng grupo. Kapag sinabi kong i-wave, Dapat iwaife. Boss. May gustong gumamit ng privilege ng walang karapatan, ayaw magbayad. Ano NG utos Montag, boss? Boss? Hindi ba si Boss Meng yon? Hindi ba T-sales lang? Zia? Paano naging boss? Tama na. Maraming mga misis dito, tanungin mo kung may gusto. Tumulong sa'yo sa bayad. Kung tutuusin, palagi naman kayong nagpapakain sa kanila, siguradong hindi sila magdadamot. Na tumulong sa'yo. Hindi naman namin sinabing bibilhin namin, siya ang nagsabi. Na ireregalo sa amin. Ngayon, kami pa ang magbabayad. Walang ganong. Mukhang wala talagang maitutulong ang mga misis. Pero si Ilas Yunru, hindi mo ba kinamumuhian ang mga tao? Palibre-libre. Ang mamahaling kwintas mo at mga branded na suot mo. Siguro makikita mo lang ang ibo. Impossible Shilan sasabihin ko sa iyo, ang mga gamit ko. Huwag ka nang mangarap. Mukhang masyado kayong mataas ang tingin sa inyong sarili, isang maginoo. Isang boss, hindi man lang kayang bilhin ang ilang pares ng sapatos dito. Zino naksabi? Hindi ba't mga luma at second hand lang ito? Matagal ko nang gustong itapon ito. Ito ay tap, Natch na Vierabau Diamonds. At limited edition na bag ng Ema. Sapat na ba ito? Malayo pa. Gusto kong hubarin mo lahat. Ikaf. Siege. Huhubarin K.O. Tama na. Ang mga second hand mong gamit tulad ng second hand na lalaki, walang halaga. Siya Oli, ilabas mo na ang mga basurang ito. Para hindi na nakakairita sa paningin ko. Shilan, huwag kang masyadong magmalabis. Ginagawa mo lang akong galit para mapansin mo ako. Shilan kailan PA naging. Ganito kabastos ang isip mo. Siege na Chengan, okay lang ako. Umuwi na tayo, ngayon, gamitin na lang natin yung Porsche na pauwi sa bahay. Si. Yung Porsche na yun, matagal ko nang nabenta. Dumihan na ng kabit ang dumi-dumi. Ikaf. Shilan, huwag kang masyadong magmalabis, boss. Yung pinakabagong Lamborghini, nakuha ko na, nasa
harap ng mall, naghihintay, Shilan. Alam mong gagamit ka ng ganitong paan para pasayahin ako. Kung binili ng kumpanya ang bagong sasakyan, pipilitin ko na lang. Subukan ito, papatawarin kita ngayon. Kung may susunod pa, hindi na ako magiging mabait. Tara na. Magkasabot silang dalawa, sekretary, dapat kang maging alerto. Secretary Zhao. Esensya na si, alam kong mahal mo si Meng. Ako ang nagsalita ng labis. Okay lang, tama ang paalala mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako malilinlang ng mga hamak na tao. Umuwi ka na. Sunduin ko na si Ningning sa school. Wow ang sasakyan. Wow, ang ganda ng Lamborghini. Talagang outstanding si Boss Meng sa negosyo. Ang ganda pa ng kotse. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Grabe, nabuksan ang mata ko. Meng, ang kotse na ito, para lang sa may bahay ang upuan. Kots ko to, kahit sino pwede kong pasakayin. Pero sabi ng misis, Ako ang masusunod. Umalis ka diyan. Tingnan nyo, isa lang siyang sales. Anong karapatan niyang harangan? Ang kotse ng boss. Empleyado lang. Ano ba ang ginip niya? Gusto lang makipagrelasyon sa presidente para umangat. Kaya pala kanina sa syustura. Sinadya niyang paghirapan si MRS Meng. Walang hiya. Para sa akin, masyadong mabait si MR Meng. Kung ako, matagal ko nang pinaalis ang ganitong walang hiyang subordinate. Tama. Yang masamang tao na, yan. Dapat talagang paalisin. Alisin ang kabit. Meng, sino ba talaga ang dapat umalis? magmaniho ka, hindi pa nakasakay ang misis. Hindi pa nakasakay ang misis. Nasa loob na ng kotse si Yunro. Bakit? Sabing hindi pa. Parang young driver. Hindi rin nagpapakundangan kay MR Meng. Ayaw makinig. Baka hindi kay Mr. Meng ang kotse. Nakakatawa. Sumasakay si Muru Meng sa kotse niya. Kailangan pa ba? Niyang magpaalam sa isang empleyado. Hindi mo sasabihin. Lahat ng taga Meng dapat sumunod sa'yo. Eksakto. Kapag sinabi kong pumunta sa silangan, at may lumakad pa sa kanluran, huwag niyang asahan ang awa ko. Bilang General Manager, inutusan kita. Magmaneho ka na. Ginoo, nag-away ba kayo ng misis? Pag-isipan mo muna, kapag nagalit ka, tiyak na. Kukunin ng misis ang lahat pagdating ng panahon. Hindi na kita mag-driver. HMP. Ang galing mo talaga, Shilan, nakipagsabwatan sa driver. Para ibulgar ako sa harap ng lahat. Driver, hindi mo pa alam? Kung hindi ko inaprubahan. Hindi ka sasahurin ng finance. Agat-agat. Inutos ko sa'yo, magmaneho ka. Sabi ko na, isang driver na umaasa kay MR Meng. Ano hindi susunod? Naku, ano ni Jiga gagawin? Ano nang malisin sa Meng? Sa mamahaling kotse, nandito ka lang. Naghintay nang walang pag-asa. Hindi niya mapapaandar ang kotse. Tumigil ka na, magmamaneho na ang driver. Ikaf, Ano ang ginangyari? Bakit? Itinulak si MR Meng pababa ng driver. Nakaklas ba ang katulong ko? Hindi karapat dapat si MR Meng na sumakay sa kots. Kung magpapatuloy ito, ang pagiging palamunin ko at pagkakaroon ng kabit ay malalantad na. Ngayon, pupunta ako para sunduin si Ningning. Kayong dalawa, sumakay na lang kayo ng bus. Shilan, ako ang makapangyarihang pinuno ng pamilya Meng. At Presidente Rin ng Sunlong Group. Pinapasakay mo ako sa bus. Ikaw, isang sales lang. Maliit na empleyado. Okay lang sana kung sumabay ka sa kotse ng boss, pero paano mo na itaboy? Ang boss? Akala mo tagpi ikaw ang may-ari? So kasing bibigyan na mukha ni Meng kaya hindi na niya alam ang lugar niya. Para sa akin, ang ganitong tao. Dapat kang galing na agad. Presidente ng Kanglan Group. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila? Kung sino ang nagbigay sa iyo ng posisyon mong iyan? Shilan, kailangan mo bang gawin ito? Kanina sa syustura. Napahiya na ako dahil sa'yo. Kung hindi lang dahil binilhan mo ako. Ng kotse na ito, matagal na kitang pinatulan. Kahit lumuhod ka sa akin ngayon, hindi ako siguradong magpapatawad. Haha, hindi ko kailangan ang kapatawaran mo. Huwag mong dungisan. Ang kanyang kotse. Hindi ba ito kotse ni Meng Zong? Sherlon, may hanganan ang pasensya kayo. Gusto mo takdeng mapahiya tayong lahat? Bitawan mo. Kung hindi ako sasakay ngayon, mawawala ang aking imahen bilang boss. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Hindi pwede. Sinabi ko ng bitawan mo. Shilan, ang lakas ng loob mo. Saktan si Meng Zong. Ano naman kung sinaktan? Dapat lang kayong maturuan ng leksyon. O si Meng Shengan pa. Huwag na kayong umasang sasakay pa sa kotse ko. Sumakay na lang kayo ng bus. Pag-isipan ninyo ng mabuti ang inyong ginawa.
Wang driver, tara na. Opo, ma'am. Ano ba naman yan, Ma'am Meng, napi-PNG isang sales. Walang asawa na dapat. Napi-NG kapit. Tutulungan ka naming maghiganti. Zia. Ay isang empleyado lang. Sinusubukan lang niya. Ang seguridad ng bagong kotse. Babalik din yan, maniwala ka. Tatawagan ko siya ngayon at babalik agad yan. Tama, babalik yan ng nagmamadali. Hoy Sherlan, bumalik ka agad. Bakit? Shilan, ano ba talagang gusto mo? Para makasakay ako hindi luxury ka? Kapag humihingi ng pabor, dapat may respeto. Hindi ba? Sherlon, Kung ganito, aalis na muna ako. pakyos up. Parang hindi sapat ang iyong pagiging tapat sa iyong ugali. Lumuhod ka at makiusap sa akin. Ano? Anong galik mo? Kung luluhod ka sa harap ng maraming tao at makikiusap, baka pagbigyan kita. Sumakay sa aking Lamborghini. Boss Meng, hindi mo ba sinabi na darating na ang kots? Si? Panoorin mo, bibilang ako ng 3 segundo, darating na ang kotse natin. Darating na talaga, ang galing talaga ni Boss Meng. Napakabait at napakalakas, 3. 2. 1. Chengan, anong ginagawa mo, Jack? Bakit ka luluhod sa kanya? Tama na. Huwag mo na akong dagdagan ng problema. Paano ako nagdagdag ng problema? Ngayon, pabalikin mo siya. Binigyan mo lang siya ng pagkakataon na lumuhod sa iyo. Tumahimik ka. Shilan, bumaba ka na agad. Boss Meng, sinabi ko na, hindi na kita hahayaan. Dumihan ang bagong kotse ko. Shilan, ngayon talaga. Nalampasan mo na ang aking limitasyon. Ang iyong limitasyon. Ano pa ba ito? Super, umalis na tayo. Opo, ma'am. Shilan, bumaba ka na. Ikaw ay tinanggal na. Ang ganda, ang aming mahal na Ningning. Sa wakas ay nakalabas na ng ospital. Nanay, gumaling na si Ningning. Makatutulong na ako sa nanay na labanan ang masasamang tao. Salamat, Ningning. Pero ang aming mahal na Ningning, ngayon ang pinakamahalaga ay magpagaling. Ngayon, ang lolo mo ay nagdala ng isang kahon ng pinakamahusay na gamot, 100 taong ginseng. Uwi ang nanay at lulutuin ito para sa iyo. Salamat, Lolo. Salamat, Nanay. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa aking bahay at kumain ng aking pagkain? Nasa sarili kong bahay ako at nag-anyaya ako ng mga bisita. Ano ba? Ikaw ang nag-ingay dito. Ang isinay ko ay mula sa ate ko. Espesyal na inihanda para kay Ningning. Saan nagaling ang pagmamalaki niyo ng ulit ito na walang paalam? Ganito naman lagi dito, Shilan. Huwag kang mang-away ng walang dahilan. Ito si Uhu at Uwi. Mahina ang katawan, kailangan ng masustansyang pagkain. Siningning naman, pwede na ang tirang sabaw. Swak na swak ang dating mo. Nasaan si Ruru? Sumasakit ang likod niya nito mga nakaraang araw. Pakiusap-usap. Gurong physical therapist na magmasahe kay Ruru. At si Rui, mahilig siya sa matatamis. Pakyos ab Montag agad SA Michelin Free. Star na pastry chef. Nagumawa ng matamis at ipadala dito. Anong ginagawa mo diyan? Pinapagawa kita. Hindi mo ba naririnig? Anak, ang pagod mo sa trabaho ngayong araw. Masustansya ang sabaw na ginseng, kumain ka para lumakas. MM. Tingnan mo ang iyong pag-inom. Anong ginagawa mo diyan at ang bagal-bagal mo? Hindi mo na ba pinakikinggan ang mga salita ng asawa mo? Sino ka ba? Bakit kita pakikinggan? Shilan, ang nangyari sa show store kanina, hindi pa natin napag-uusapan. Pinahiya mo ako sa publiko. Hindi ito matatapos dito. Ikaw na nga lang umaasa sa akin, sasabihin mo yan sa akin. Anong ibig mong sabihin? Shilan, sasabihin ko sa iyo. Sobra na ang pagpapatahi mo, lalo lang kitang inis. Shilan, dahil ikaw ay nag-asawa sa pamilya Meng, kailangan mong maging mabuting asawa at ina. Kung nais mong mabuhay ng maayos kasama ang anak ko, kailangan mong maging mabuti. Kay Chengan ng walang kondisyon, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga masasamang paraan ng panlilinlang. Huli na ang lahat, Shilan. Sa palagay mo ba,
Masyado kitang pinabuti, kaya nagmalaki ka. Sasabihin ko sa iyo, Shilan. Naril mo akon gayon. Kahit anong pilit mo sa akin. Hindi kita papansinin. Meng Chengan, ang suot mong suit na ito, 38,000, ako ang bumili nito sa iyo. Ang pag-aalaga mo sa mag-ina ni Yunru, gamit ang card ko. Kahit ang bahay na iyong tinitirhan, na nagkakahalaga ng 200 milyon sa pangalan ko. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kakapal. Hindi mo ako pinapansin. At ako pa ang dapat manuyo. Wala ka bang hiya? Chengan, sa palagay ko si Shilan, ay nagalit siguro. Baka hindi na kami kakain. Ibabalik na lang namin sa kanya. Huvak. Zia? Magagalit PA? Nagalit ako sa inyo. Hindi kayo karapat-dapat. Nandidiri ako. Walang utang na loob. Chengan, makinig ka sa akin. Halatang gusto niyang atensyon mo. Nakatanggap na ako ng menu ng party sa Royal Hotel. Halatang naghahanda siya ng isang mamahaling birthday party para sa iyo. Ang Royal Hotel ay ang pinakamahal na hotel sa buong bansa. Isang mesa ay 30,000. Siguro, maghahanda siya ng 100 mesa. tingin ka o. May pagtingin sa iyo si Shilan. Tingnan Montag. Ginagawa niya ang lahat para lang mapansin mo siya. Nakikita ka o. Ito ay isang aso liking. Siya ay isang aso liking. Kaya pala siya galit na galit ngayon. Gusto pala niyang bigyan ako ng sorpresa. Sa birthday party, hihingi siya ng tawad sa akin. Pero anak, sumuway siya sa asawa niya ngayon. Hindi mo siya dapat basta-basta patawarin. Si Emperor. Gagawin ko siyang humingi ng tawad sa akin. Sa harap ng lahat. SA birthday party. Bibigyan ko siya ng leksyon. Siege. Tatawagin ko na ang mga kamag-anak natin sa probinsya para makita nila na tayo ay nasa mataas na lipunan na. Mga elite na. Samantalahin ko ito para patunayan sa lahat ng kamag-anak at kaibigan na ako ang tunay na MRS Meng. Ihatid muna natin si Ningning sa kindergarten. Si Sherlon. Ayon sa kasunduang ito, sa katapusan ng buwan, ako na ang opisyal na. Alam ko. Ihatid muna natin si Ningning sa school. Sunduin muna natin si Ruru at ang kanyang ina bago pumunta sa kindergarten. Meng Chengan, Emar Meng, umalis ka na. Ikaf. Kayong lahat. Sherlon. Ngayon, hindi na kita muling patatawarin. Kapag ako na ang may kontrol sa kumpanya, gagawin kitang kahihiyan sa harap ng lahat. Tingnan natin kung ano ang ipagmamalaki mo sa akin. nabaliw talaga ako nang ilipat ko ang pagiging legal representative. Kay Meng Chengan, paano ko ito ayusin? Bakit nandito kayong lahat? Nakakainis talaga si Shilan. Ayaw talagang ipasundo ako ni Chengan. Kaya ngayon, tatsi na lang ang sinakyan ko. Nakakahiya talaga. Ah, Manong, pwedeng umusok pa tayo ng konti. Hehe. Mrs. Meng. Hindi mo naman siguro gustong sumakay ng pahiram na kotse, no? Payat ka na. Eto. Mrs. Meng. Bakit noyon? Tatsi ang sinakyan mo. Nasira kasi yung kotse namin ngayon, kaya naisipan kong dalhin yung anak ko para ma-experience ang simpleng buhay. Ganon ba, Mrs. Meng? Pero hindi naman siguro isa lang ang luxury car nyo, no? Oo. Noong nakaraan sa show store, si MRS Meng, hindi sumakay ng luxury car. Baka hindi talaga sa kanya yun. Anong pinagsasasabi mo? Ang dami naming luxury car. Hindi na kasya sa garahe. Sawang-sawa na kami sa paggamit. Gayon lang. Dinala ko lang anak ko para ma-experience ang buhay ng ordinaryong tao. Yun lang. Mrs. Meng, yun ba yang kotse niyo? MRS Meng, hindi ba nasira yung kotse nyo? Bakit nandito? Hindi naman siguro, no? Nanay ni Meng Sining. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ginamit mo yung kotse ng boss mo. Kotse ko yan. Bakit ko kailangang manghiram? Kahit anong gawin Montag, yang luxury car at yaman. Tuto lang kay Mrs. Meng yan. Ikaw, huwag ka nang mangarap na akitin ng boss. Hindi yan mangyayari. Mga tanga talaga. Bakit pa kasi nila ginulo si Shilan? Tama yung sinabi mo. Dahil ang tunay na MRS Meng, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Kahit anong gawin ng kabit, wala ring mangyayari.
Kanglan Group, kasunduan ng paglipat ng pagmamayari. MRS Meng, hindi ba yan yung kumpanya ng asawa mo? Ano nangyari? Baka ilipat ni MR Meng ang pagmamayari. Kai Shilan? And Rex Meng. Ngayon, gusto mo bang magpaliwanag sa lahat? Kung sino ang tunay na misis at sino ang kabit? Kabit? Baka magpalit na ng MRS Meng. Hindi naman siguro. Tinawag mo akong MRS Meng. Ano sa palagay mo? Sino ang kabit? Ako pa nga ang nagtatanong. Sinabi na nga ni Chengan na ang lahat ng ari-arian sa hinaharap. Ako lang at ang anak ko ang may kasalanan. Ano ba ang mo? Para ibigay ni Chengan ang buong kumpanya sa iyo. Ayos ang landi mo talaga, ang lalim ng balak mo. MRS Meng, huwag mong hayaan na magtagumpay ang kabit na ito na agawin ang yaman mo. Masamang babae. Huwag mong apihin ang nanay ko. Hala, Ningning. Ningning. Kasunduan ng paglilipat ng pagiging legal na tao. Ningning, okay ka na ba? Haha, nay, tingnan na mauna ka kayo. Rui, ang galing Montag. Ano ba kayo? Sa inyo ba yan? Bakit hindi mo kinukuha? Sabing nanay ko, Dragon Shield ako, lahat ng gusto ko dapat ibigay. S.A. Aiken. Natakot ang anak ko. Ayaw mo aking Ang anak mo, hindi lang nanakit, nagnakaw pa. Wala ba kayong pinag-aralan sa bahay? Bata lang, naglalaro lang. Ano ba? At Zaka, Ang tatay ni Zirui ay ang may hawak ng kapangyarihan sa Kanglan Group. Kahit itulak lang ng basta ang anak mo, kahit saktan pa. karapat-dapat lang, yan. Tigilan ninyo yan. Huwag na kayong mag-away. Nanay Zirui, kanina po sinabi ninyong ang asawa ninyo ay ang may hawak ng kapangyarihan sa Kanglan Group. Ziyanga, Ay naku, siya pala ang pinakamalaking shareholder ng kindergarten namin. Principal Fang, buti na lang dumating kayo. Hindi lang kinuha ni Zirui ang gamit ko. Itinulak pa niya ang anak ko. Ano pong solusyon dito? MRS Meng, huwag kayong mag-alala, ang resulta ay tiyak na makakasatisfy sa inyo at hindi masasaktan ang anak ninyo. Kahit kailan. Nanay ni Meng Tsining, ang langaw ay hindi dudumi. Sa walang bitak na itlog, tiyak na si Meng Tsining ang unang nanggulo kay Zirui. At Zaka, ang tatay ni Zirui ay ang presidente ng isang listed na kumpanya, hindi pagnanakaw ang pagkuha ng gamit. At saka, talaga namang ari iyan ng batang mayaman. Ibinabalik lang sa tunay na may-ari. Rui, gusto mo bang ibigay sa iyo ni Daddy ang lahat ng kanyang kayamanan? Gusto. Kung ganun, punitin na lang natin ito para mawala ang bisa ng transfer. Ang tatay mo ay ibibigay lahat ng ari-arian sa kanya. Ang tanging anak. May mga taong mahilig sa katusuhan, kailangan pa nilang sariling kamay na. Sirain ang sariling gamit. Huwag mong punitin. Mahalaga kay Meng Shengan ang dokumentong ito. Sigurado ba kayong pipunitin ninyo ito? grabe naman. Alam ng lahat na si Chengan ay presidente ng isang pampublikong kumpanya, may bilyon-bilyong yaman. Hindi naman siguro, siya ang magmamakaawa para ibigay sa iyo ang kanyang yaman. Pakiusap, huwag ninyong punitin ang dokumentong ito. Napakahalaga nito. Ano ang magagawa ninyo kung pipunitin ko ito? Ano na ang gagawin ko? Sinubukan ko ng pigilan. May mga taong determinado talagang sirain. Ang pagiging presidente ni Chengan. Nag-enjoy ka na sa pagpapanggap, ano? Shilan, sasabihin ko sa iyo, habang nandito kami ng anak ko, ang malaking yaman na ito ay hindi mapupunta sa iyo. Anak, punitin mo ng malakas. Ngayon, tapos ka na. Kayo mismo ang pumunit nito, kaya wala na kayong makukuha sa hinaharap. Kayo rin ang may kasalanan nito. Ang lakas ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan. Sasabihin ko sa tatay ko, para palyuin ka na. Ang tapang mong bastusin ang batang amo. Sobra na ang lakas ng loob mo. Ang mag-ina na ito ay siguradong wala ng pag-asa ngayon. Ang Kanglan Group ay isa sa mga malalaking sponsor ng aming kindergarten. Ngayon na nasaktan ang batang amo, paano kami magpapaliwanag? Ayo ang may kasalanan. Nanggugulo at ng api dito. Ay Zirui ng tawad, humingi ng kapatawaran. Bilisan Montag. Alam mo, Ay ikaw. Hindi ko sila patatawarin. Sabing nanay ko, kapag napinit ito, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa akin. Inutusan ko kayong lumuhod sa harap ko. yun Zirui. Ipinapaluhod mo kami sa iyo. Kaya mo bang tanggapin ang kahinatnan nito? Hindi ka ba natatakot na baka maikli ang buhay mo sa murang edad? Ang lakas mong sumumpa sa anak ko. Huwag mong kalimutan kung gaano kamahal ni Chengan si Zirui. Kapag nalaman niya na ginaganito mo ang kanyang anak, hindi kanya patatawarin. Kayo ang unang nang agaw at nanakit. Ngayon kami pa ang sinasabing ng aapi. Sige, ngayon ay ayusin natin ang bawat isyu ng isa-isa. Ang anak mo ang unang nang agaw at nanira ng gamit ng iba. At saka ng gulo. Magkano ang kabuang sentensya? Sino ang tinatakot mo? Anak ko ay 5 pa lang, hindi mo naman siguro. Ipapasok mo rin siya. At saka, isa ay magpapatuloy ng lahi.
Matalino at masipag na anak, at isa ay walang kwentang. Batang babae, sa palagay mo, sino ang pipiliin ni Chengan? Ningning. Sino ang may lakas ng loob? Mang-api sa Anak ni Meng Cheng'an? Papa, Rui. Papa, may nang api sa akin. Ipaghiganti mo ako. Sino ang may lakas ng loob? Mang-api sa Anak ni Meng Cheng'an? parang gusto mong mamatay. Tiyak na paparusahan sila ni Papa. Papa, sila yun. Talanggan mo kayo. Parusahan ang masamang babae. Kai o pala? Meng Chengan. Dakilang Presidente Meng. Paano mo kami parurusahan ng anak ko? Tingnan mo, napayak mo si Presidente Meng, hindi na makapagsalita. Si Presidente Meng ang pinakamalaking investor sa kindergarten. Ligtas na parusahan ang dalawang. Mang-api sa kanyang pamilya, madali lang yan. Si Presidente Meng, may-ari ng korporasyon, bilyonaryo. Ang ganda ng titulo, pero ang pinakamamahal mong kayamanan at ari-arian ay winasak ng iyong anak at tunay na pag-ibig. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ito. Kasunduan ng paglilipat ng pagmamay-ari. Imposible. Sino ang gumawa nito? Ikaw. Ikaw. Ako ang nag-utos sa anak kong punitin ito. Para lang sa pera ng pamilya natin. Hindi dapat mapunta sa kamay ng babaeng ito. Papa, sabi mo parurusahan mo ang masasama. Suntukan mo sila. Cheng'an. Mahal. Ang anak natin ay nagdusa ngayon. At umaasa sa iyo para ipagtanggol siya. Presidente Meng. Ang asawa at anak mo ay inapi. Ikaw ay may kapangyarihan bilang investor. Dapat mo silang ipagtanggol. Tama si Presidente Meng, sabi nga, Ang nagkakasala sa asawa ay hindi yayaman, pero may magandang asawa at anak ka. Kung hindi marunong magpahalaga, hindi ka yayaman. Ang nangyari ngayon ay hindi kasalanan ng dalawang bata. Ako ang bahala. Tapos na ang usapang ito. hindi pwede. Paano naging tapos na lang? Tama si President Meng. Ngayon, kailangan mong pumili sa pagitan ng iyong anak sa labas at ng iyong anak na babae. Tama si President Meng. Hindi pwedeng tapos na lang ito. Ngayon, lahat tayo ay magiging saksi. President Meng, kailangan mong bigyan ng paliwanag si MRS Meng. At SA bata. Tama na. Shilan. Tapos na ang usapang ito. Nanalo ako. Meng Chengan, ano ang sinasabi mo? Pinapahingi mo ng tawad si Ningning? Nanay, nagawa ko ba ang mali? Bakit ako ang kailangang himingi ng tawad? Talaga nga. Hindi ko dapat inasahan ang kahit ano mula sa iyo. Hindi ko papayagan na humingi ng tawad si Ningning. Si President Meng ay mapagbigay, humihingi lang ng tawad. Huwag kang magmatigas, ang bata ay hindi sumusunod. Ang matanda ay patuloy na nagkakamali, President Meng. Ngayon, kailangan natin silang turuan, baka sila pa ang mangibabaw sa iyo. Ang ganitong uri ng tao ay dapat napalisin sa paralan. Lumayas kayo sa aming kindergarten, lumayas. Shilan, nakikita mo na. Lahat ay nagrereklamo sa iyo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pahingin ng tawad si Ningning. Kung hindi, kailangan ko siyang paalisin sa paaralan. Ang anak ko ay nakaranas ng hindi patas na pagtrato sa kindergarten. Ngunit pinipilit ng kanyang sariling ama na humingi ng tawad at pinagbantaan pa ng pagpapaalis. Saan ka nakakita ng ganitong kalokohan? Ako ang pinakamalaking investor sa kindergarten na ito. Hindi kayo ang may pasya kung sino ang aalisin. Ipagbigay alam. Paalisin si Yunzirui. Bukod pa, kailangan na ring palitan ang prinsipal ng Eton Kindergarten. Hindi man lang nagpakumbaba, ano pa ang pinagmamalaki mo? Pinaalis ang bata, pati prinsipal ay tinanggal. Matigas ang ulo. Kung si MR Meng na ang nagsalita, at patuloy pa rin kayong nagkakamali, ipinapahayag ko. Si Meng Tsining ay tinanggal na. Ako.
MSC, paumanhin, ang nangyari ngayon ay aking pagkakamali. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Ano ang ginangyayari? Natanggal ang prinsipal at humihingi pa ng tawad. Hindi pwede. Siya ba talaga ang tunay na investor? Ano ba talaga ang nangyayari, Boss Meng? Hindi ba kayo ang nag-invest ng kanilang group? Bakit siya ang may say sa lahat? Tama na. Hindi naman kasalanan ng dalawang bata ang nangyari ngayon. Kulang sa pag-handle ng prinsipal, hindi na ayos ang away. Ang kanilang group natin ay laging naghahangad ng kapayapaan. Laging pinapahalagahan ang pagkakaisa. Kalimutan na lang natin ang nangyari ngayon. Magkaklase naman ang mga anak natin. Dapat lang na magkaisa tayo, di ba? Oo nga pala. Bukas ay birthday party ka OSR Royal Court Hotel. Sa rooftop, sama-sama tayong lahat. Bukas sa rooftop ng Royal Court Hotel. Hindi ba yon para kay Ningning? Para sa welcome party niya? Si Meng Xiang talaga, sobrang feeling. Akala ba niya para sa kanya yon? Royal Court Hotel, pinakamagandang hotel sa buong bansa. Kahit isang mesa lang, libo-libo ang gastos. Rooftop pa, hindi basta-basta makakapag-book. Puro mayayaman at may impluensya lang ang makakapunta. Wow, Boss Meng, ang galing Montag talaga. Nakikinabang din kami sa'yo. Dahil magkaklase ang mga anak natin, tiyak na may koneksyon tayo. Sama-sama tayong lahat bukas. Lahat ng gastos. Ako ang sasagot. Wow. Boss Meng, ang generous mo. Isang beses lang to SABUH. Magpipicture ako para may post at ipagmayabang. Magandang opportunity to para magyabang. Meng Xiang, habang nadadalawang isip ka. Bukas, sa harap ng lahat, gigisingin kita. Gigisingin kita ng malakas. Wow, ang ganda ng hotel. Hindi ko pa to nakikita dati. Top tier talaga, tunay na mamahalin. Ang ganda ng dekorasyon, milyon-milyon ang halaga. Sobrang excited na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita. Ang birthday party ni Boss Meng. Shilan, ang kapal ng mukha mo. Birthday ni Boss Meng ngayon. Ang ganda-ganda mo, halatang may balak. Halatang gusto mong umangat. Kahapon ayaw pang humingi ng tawad sa bata. Ngayon nandito ka na. Party ni Boss Meng, ang kapal talaga. Kung may balak kang mang-uto, huwag na. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Meng Xiang, ikaw ang may gawa ng lahat. Sinasabi mong ikaw ang nag-anyaya sa party na ito, tapos ako pa ang palalayasin. Ano, Shilan, bakit ka pumunta dito ngayon? Hindi ba para lang magpabango sa akin? Bakit mo naiisip na pumunta ako para lang magpabango sa'yo? Magunwari KPA. Isa kang tuta na gustong umangat. Alam na ng lahat yan. Oo nga, tuwing magkikita tayo, parang malakit na tuta ka. Ayaw mong bumitaw. Inimbita KPA ni Boss Meng, pero andito KPA rin, alang hiya. Dumating ka pa rin. Ano ba kayo? Kailan pa kayo naging may karapatan? Masaya ko. Ang lakas ng loob mo. Isa ka lang maliit na salesperson ni Boss Meng. Tapos ganyan ka magsalita sa akin. Naniniwala ka bang papahirin kita ni Boss Meng? Kung hindi lang dahil ngayon ay, karawan ni Boss Meng, hindi ako ganito. Kabilis magpapatawad sa'yo. Kaarawan? Boss Meng, hindi mo ba naiisip na pumunta ako para? Sa iyong kaarawan? Tama na, Shilan, huwag ka nang magkunwari dito. Kung hindi para sa akin, para kanino pa? Mukhang grabe na ang sakit mo. Pero kasalanan ko rin, bulag ako dati. Noong mga nakaraang taon, ako ang nag-ayos ng iyong birthday party ng bongga. Sige, dahil nandito ka na, huwag ka nang magdaldal. Buksan mo na ang pinto at pasukin natin ang lahat. Sige, kung gusto mong pumasok, hayaan mo. Makita mo kung para kanino talaga ang party na ito. Ingnan mo, parang tuta siya. Hindi pa palampasin ang pagkakataong magpabango sa akin. Pero ngayon, kung humingi ka ng tawad, hindi na tumadali. Isang empleyado lang na umaasa sa sweldo mula sa presidente ng kumpanya. Akala Montag may-ari ka na? Ang lakas ng loob mo dito. Chengan, kailangan mong bigyan siya ng leksyon. Kung hindi, hindi siya matututo. Oo nga. Hindi ba't pinapasundo ka lang, nagmamaganda ka pa? Sige na. Pasok na tayong lahat. Ako ang host ngayon, kain at inom kayo ng libre. Ako ang sasagot sa lahat. Ano na naman ang ginagawa mo? Bakit ka nakatulala? Buksan mo na ang pinto. Boss Meng, isipin mo mabuti.
Kapag nabuksan na to, wala nang pag-urong. Shilan, paulit-ulit mo akong ginagalit. Makingat ka, baka ipapapalayas kita sa party. Boss Meng, wala ka talagang karapatang gawin yan. Sige, dilatan mo nga yung mga mata mong parang aso at tingnan mabuti. Kaninong pagdiriwang ba talaga ito ngayong araw? Ngayon ay nakalabas na ang anak kong babae mula sa ospital at nakaligtas siya. Ngayon ay para sa kanya. Ang piging na ito bilang pagbati sa kanyang ligtas na pag-uwi. Kaya, hindi talaga ito. Birthday party ni President Meng. President Meng, hindi BA birthday mo na yon? Bakit naging welcome party na? Sherlon, anong klaseng trabaho ito? Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para gawin. Welcome party ang aking birthday party para sa sarili mong kapakanan. Ano ba ito? Ikaw pala ang nang-agaw. NG party ni President Meng. Wala ka talagang hiya. Ano nang nangyari, President Meng? O baka naman, wala kang pera para magpa-party. Gusto mo akong magpa-party para sa iyo. Shilan, sinira mo ang aking birthday party. Binibigyan kita ng 10 minuto para ibalik ito bilang birthday party. Bilisan Montag. President Meng, ako ay isang maliit na salesperson lamang. Saan ako kukuha ng ganoong kapangyarihan? Nakontrolin ang yaman ng pamilya Meng at magpa-birthday party para sa iyo. O baka naman, hindi mo kayang magpa-party sa sarili mo kaya gusto mong sumabit. Sa party ng anak ko, Paano mangyayari iyan? President Meng, naalala ko bigla. Bakante ang katabing function room. Kung magbabayad ka ngayon ng 5 milyon, tiyak na magagawa naming maging maganda ang iyong birthday party. Bilang miyembro ng Kanglan Group, responsibilidad kong tulungan kayo na ayusin ito. At ang daming bisita ngayon, hindi mo naman gusto na ma-disappoint. Sila at tumuwing bigo, di ba? Kung wala kang pera para magpa-party, President Meng, manatili ka na lang dito ng maayos. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magpaalala sa sarili mong posisyon. Chengan, itong babaeng ito, kumakain ng. Gamit ang pera mo, nagpapalamuti gamit ang pera mo, tapos ngayon, hinahamak ka pa sa harap ng mga tao. Sa tingin ko, may masamang balak talaga siya. Ganong pala. Salbeheng babae. Ginagamit niya ang lahat ng paraan para maakit si President Meng. Akala niya, pag inangkin niya ang party, May tutakot niya si President Meng para sumuko. at makasama siya, panaginip lang iyan. Mrs. Meng. Itong malandi at manyak na babaeng ito ay sumasayaw na sa harap mo. Dapat mong parusahan ng husto at bigyan ng leksyon. Ang lupit ng imahinasyon nyo. Pero curious talaga ako. Ano bang pampamanhid na gamot ang ibinigay sa inyo ni Yunru? Para maniwala kayong todo na siya ang tunay na may bahay. Tigilan mo ang mga kasinungalingang iyan. Magkasundo ang mga loob namin ni Chengan. Hindi ko hahayaang makialam ang taong katulad mo. Tama si MRS Meng, hindi ko talaga matanggap sa buhay ko ang mga babaeng nakikialam sa pagsasama ng iba. Tulungan natin si MRS Meng para maturuan ang babaeng ito. Bigyan natin siya ng leksyon para hindi na siya magyabang. Bibigyan ka namin ng sapat na atensyon. Aray, Bitawan niyo ang nanay ko. Bitawan nyo. Narito si Manager Wang ng Royal Hotel. Espesyal na handog para kay MRS Meng ng Kanglan Group. Ito ay aming regalo. Nalaman namin na may handaan si MRS Meng dito ngayon. Kaya nagdala kami ng espesyal na regalo mula sa Royal Hotel. Diamond necklace na katulad ng kay Princess Audrey, nagkakahalaga ng 3 milyon. Maligayang pagdating kay Mrs. Meng. wow! Ang mamahaling regalo. Mrs. Meng, napakaswerte Montag. Oo nga. Ngayon ay birthday ni MR Meng. Nagpagawa pa siya ng espesyal na regalo para sa iyo. Chengan, ang bait mo talaga. Salamat. Wala akong regalo. Nakita Montag BA? Ito ang tunay na asawa. Dapat ganito ang trato. Ikaw, inggit ka na lang. MRS Meng, tanggapin mo na ang regalo. Para makita namin lahat. Zeno ka? Para kay MRS Meng ito, wala kang kinalaman. Ako. MRS Meng, sana magustuhan mo ang regalong ito. Salamat. Hindi, nagkakamali kayo. ZMS, Yunro. Ang tunay na Mrs. Meng, oo nga. Siya lang ang nagpapanggap, gustong umangat. Mali ang pinadalhan nyo. Babaeng nakikialam, walang katotohanan ito. Si MS Shilan at Mr. Meng Chengan ay ikinasal 8 taon na ang nakalipas, kahit hindi ito pampubliko. Pero alam ng lahat na malalapit, siya. Ang tunay na MRS Meng. Kaya si Yunru ang babaeng nakikialam. Yunro. Ano ba yan? Hindi ito Toto, itong Yunro. Ay talagang babaeng nakikialam, siya pala ang nakikialam. Paano siya nakatayo na matuwid, nagpapanggap na tunay na asawa? At pinagulo pa kami laban kay MRS Meng, hindi totoo yan. Huwag kayong makinig sa kanya, ako ang tunay na MRS Meng. Chengan, tulungan mo ako, sabihin mo ang dapat sabihin. Tama na, Shilan, ngayong araw na ito, ginulo mo ang lahat. At ngayon, lahat ay kumikilala na. Ikaw ang asawa ni Meng.
Huwag ka nang magpanggap. Alam kong sinadya mo ito para galitin ako. Binago mo ang birthday party at ginawang welcome party. Ngayon ay dapat mo nang ibalik ang lugar sa dati. Hindi mo pa rin ba alam na ang party na ito ay para sa iyo? Shilan, ano ang ibig mong sabihin? Paumanhin. Ang welcome party ay pinlano ni MRS Ming simula hanggang katapusan. Walang birthday party na inihanda, Shilan. Ngayon, talagang galit na ako. Kung gusto mo pa akong patawarin at ayaw mong mapalayas, inuutos ko sa iyo na ayusin mo ito kaagad. Ikaw na isang lalaking pumasok lamang sa pamilya. Paano mo ako mapapalayas? Nagsisinungaling ka. Hindi nagsisinungaling si MRS Ming. Ang Changlong Group. Ay pagmamay-ari ni MS Shilan. Kahit ang posisyon mo bilang presidente ay ibinigay sa iyo ni Xi. Hindi mo ba alam ang mga ito? Kaya ikaw ay isang taong umaasa lamang sa kababaihan. At sinasabi mo pa na ikaw ang may kapangyarihan? Hindi. Hindi ako. Ako ang tunay na mayaman. Presidente Xi, nagkamali lang kami sandali, kasalanan nila. Nilinlang kami ng mga ito. Hindi namin alam ang totoo, huwag mo kaming sisihin. Kasalanan ng dalawang ito. Sila ang nang-agaw at walang hiya. Kung may sisihin ka, sila ang sisihin mo. Manager Wang, palayasin mo ang mga hindi kailangan dito. Ang welcome party ng anak ko ay magsisimula na. Presidente Xi. Shilan, ano ba ang ibig mong sabihin? Nandyan na naman. Ninging mahal babay ka. Umuwi ka muna at hintayin mo ako. Ang dami mong ginagawa nitong mga aw na ito. Talagang galit na ako. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Ngayon, alam na ng lahat na ikaw ang asawa ko. Masaya ka na? Nakakatawa hanggang ngayon, paano mo pa nagagawa? Ang yabang mo naman. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano para lang galitin ako. Ngayon, sa harap ng maraming tao. Pinastos Montag ako. Wala na ba akong halaga sa iyo bilang asawa? Ano naman? Lahat ng meron ka ngayon, ako ang nagbigay sa iyo. Wala kang karapatan na tanungin ako. Shilan, akala mo ba sa ginagawa mo ay mapapansin mo ako at susuko ako sa iyo? Nag-iisip ka ng masyado. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Naku, wala ako. Wala ka. Shilan, payo ko sa iyo, huwag kang lalaban sa akin. Kung hindi, lalo lang tayong magkakalayo. Shilan. Parang gusto mo nang umakyat sa langit. Dapat noon PA lang. Ay dinisiplina ka na. Talaga? Sige, sabihin mo, paano mo ako didisiplinahin ngayon? Normal lang na mag-away ang mag-asawa. Bilang asawa ng pamilya Meng, paano ka hindi sumusunod sa asawa mo? Hayagan mong kinontra si Chengan. Tingnan mo ang mga araw na ito. Sobrang nagalit siya. Sobra na ang ginawa mo. Ano naman? Gusto ko lang ipakita sa kanya ang kanyang lugar. Mali ba iyon? Anak, bakit hindi mo maintindihan? Para sa ikabubuti mo ito. Sige, alam mo ba kung magkano ang halaga? Ng bagay na nabasag mo. Isang basag na porselana lang naman iyon. Magkano ba iyon? Regalo sa akin ng tatay ko noong lumipat kami ng bahay. Ang sangkay ng dinastyang Tang, pangarap ng maraming tao. Na hindi mabili. Ang presyo sa merkado, 2 milyon. Ano? Ang mahal naman. Hindi na ito basta-basta mabibili ng pera ngayon. Pero dahil sa ating mahabang relasyon, pera na lang ang pag-uusapan natin. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Pinapabayat Montag ako? Ano naman? Nasira mo ang isang napakahalagang bagay. Bakit hindi kita papabayarin? 2 milyon. Bigyan mo ako ngayon o kukunin sa sahod ng anak mo bawat buwan. Shilan, Hindi mo na dapat ginaganyan ako. Ginagawa mo lang ito para galitin ako at humingi ng pabor sa iyo. Nangangarap ka na naman. ang utang sa birthday party. Dapat nating pag-usapan ng mabuti. CJ, paano mo ako babayaran? Kasunduan sa paglilipat. Sasabihin kayo sa ayo. Ito na ang huling pagkakataon na maaari mong hilingin ang aking kapatawaran. Basta sumunod ka lang, maaari pa tayong magkasundo, ha? Kung gayon, lagdaan mo ang kasunduan sa paglilipat ng pagiging legal na kinatawan. Kung hindi, hinding-hindi na kita papansinin sa buhay na ito. Kung patuloy kayong aabuso, sasamantalahin ko na lang. At ilalagay kayo sa bitad. CJ. Meng Chengan. Dati akong lubos na nagtitiwala sa iyo. Ang pagtatraidor ng buong pamilya mo.
Sabi ko na nga ba, si Shilan sa harap ko. Hindi siya makakagawa ng anuman. Anak, ang galing mo. Ngayon, aalisin ko ang kayamanan at karangyaan na matagal mo nang hinahangad. Isa-isa. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mataas ang pangarap. Ngunit mababa ang kapalaran. Kumusta, Gemeng? Tunay ka ng legal na kinatawan, mukhang. Ang istruktura ng kumpanya ay malamang na magbabago ng malaki, kaya pala, si Yunru ay naging direktor ng biglaan. May ganito palang background sa likuran. Kawawa naman si Gishi. Pinaghirapan niyang itaas si Jimeng, ngayon ay malamang na. Maalis na, dahil ang puso ni Jishi ay para lang sa pamilya. Tingnan mo si Ate Yunru, ang ganda ng katawan at mukha. Kaya pala gusto ka ni Jimeng. Oo nga, Ate Yunru. Ang bait ni Jimeng sa iyo, binibilhan ka ng mamahaling gamit. Ang posisyon ng direktor ay ibinigay kagad. Napakainggit namin itong Shilan. Talagang tanga, laging nagtatrabaho ng husto. Ngayon ay handa pa ngang ibigay ang kumpanya sa iba. Tanggang Sherlon. Para kay Mengchengan, lubos na natitiwala. Ibinigay ang lahat, ngunit sa huli, ang pera. Ay ginastos ko lang, ang sarap ng pakiramdam. Et Yunru, sabihin mo naman ang sikreto mo. Paano mo napasunod ang isang mataas na presidente? Na lubos na nagtitiwala sa iyo. Lubos na nagtitiwala. Huwag kang magbibiro. Gusto ko lang sa kanya ay yung konting pera niya. Na kayang buhayin ang anak na walang dugong relasyon sa kanya. Yun lang. Ganun pala. Shilan, hindi mo ba naisip na kapag nalaman mo, ang lihim ko, may magagawa ka pa ba? Nabago na ang may-ari ng kumpanyang ito, anong ginagawa mo dito? Shilan, alam kong pangarap mong. Palisin ako kay Chengan. Kung ako mismo ang kusang alis, magre-resign dito. Saka mo lang mababawi ang puso niya. Kung gusto mo akong palisin, pwede rin. Perahan mo lang ako. Ganito na lang. Yung mansyon sa gitna ng lungsod na nagkakahalaga ng 200 milyon, ipapangalan mo sa akin. Oo, at saka. Yung mga kotse tulad ng Lamborghini, dapat marami kang ibigay sa akin. Ano pa? Patungkol sa kumpanya, hindi naman ako ganun kahambog. 20% ng shares, at least 5 milyon. Ang hasyan kada taon. Tuloy mo. Sa ngayon, yun lang ang naisip ko. Kapag may naalala pa ako, sasabihin ko sa iyo, nga pala. Mas mabuti kung sagutin mo ako bago matapos ang gabi. Kung hindi, Baka magbago ang isip ko at ayaw ko nang umalis. baka, Hindi ka na muling tingnan ni Chengan. habang buhay. Lenan, alam ko na. Shilan, ang bait-bait mo talaga. Para lang kay Mengchengan. Handang-handa kang magbigay. 8 Yunrel. Dapat talagang katulad mo ang isang babae. Napakagaling mo. Oo nga. Hoy, ipaalam mo sa lahat si Director Yunru. Ay tinanggal na. Sa wakas nagising ka rin. Ang babaeng Yunru na yan ay tunay na masama. Para umangat, gumagamit ng iba't ibang paraan. Kung sakaling makapasok siya sa core position ng kumpanya, ano na lang ang mangyayari? Magugulo niya ang lahat. Shilan, ano ba ang ibig mong sabihin? Makinig ka na mabuti, ngayon si Chengan na ang may-ari ng kumpanya. Sino ka ba para tanggalin ako? At saka. Gayon si Mengchengan. Ang nagkukulit sa akin, hindi ako ang humahabol sa kanya. Ikaw mismo, hindi mo kayang panatilihin ang puso ni Chengan. Hindi mo pwedeng sisihin na masyado akong kaakit-akit. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Kung hindi ako, kusang loob na alis. Hinding-hindi mo makukuha ang pagmamahal ni Chengan. Naisip ko na. Kahit ayaw mo man, hindi ko hahayaang manatili sa kumpanya ko ang isang tao. Walang kakayahan, walang karanasan, walang talento. At umaasa lang sa katawan para umangat.
Ngayon, umalis ka na. Mengchengan, ganito pala ang tunay mong pag-ibig. Bagay na bagay kayo. Shilan. Hintayin Montag lang. As dich talaga si Boss Shinaten. Tahimik lang pala, pero kapag umaksyon, griebe. Si Yunro, palakasan lang, wala namang alam. Dumating agad at nangunguna na. Hindi rin ako sang-ayon. Akala mo kung sinong magmamataas pa. Pagdating pa lang, tanggal na agad. Kapag kumalat to, sino pa ang kukuha sa kanya? Tumahimik kayong lahat. Ano ba ang nangyayari kay Shilan? Wala ba siyang delikatesa? Pinaghihintay niya ang lahat. Hindi pa naman oras na meeting. Anong minamadali mo? Kahit asawa ako ni Shilan. Pero yung ugali niyang yan, hindi niya iginagalang. Ang kumpanya at ang mga direktor, hindi ko na kayang tiisin. Kung ganon ang pag-ugali niya, huwag na natin siyang hintayin. Chengan. Pirmahan mo na ang dokumento. Naghihintay kami para salubungin ang bagong boss. Chengan. Pinatalsik ako ni Shilan sa harap ng mga empleyado at ininsulto ako sa publiko. Hayon ka, Shilan. Hanggang ngayon, nagmamalaki ka pa rin. SA Kompanya. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko to para sa'yo ngayon. Paalisin ko siya sa kumpanya ngayon. Paano mo ba ako paalisin? Shilan, dumating ka rin. Alam mong nagkamali ka, kaya nagpapakabait ka sa akin. Nakmamakava. Huwag mong isipin na dahil nagpakumbaba ka, Ay madali kitang patatawarin. Iyon. Hindi ba't ang tapang mo kanina? Ngayon, sa harap ni Chengan, kahit anong pagpapanggap mo, wala ring silbi. Anong ugali Montag? Ang direktor na personal kong itinalaga, tapos lalampasan mo ako. At aalisin siya ng walang paalam? Hindi mo ba pinapansin ang utos ko? Anong utos mo? Hindi ka pa nga nakakaupo, abusado ka na agad. Itinalaga mo si Yunro bilang direktor. Karapat-dapat ba siya? Ikaf. Anong ibig mong sabihin? Shilan, pinapaalala ko sa iyo. Ikaw ang nagpakumbaba para humingi ng tawad, kusang. Anong utos mo? Hindi ka pa nga nakakaupo, abusado ka na agad. Itinalaga mo si Yunro bilang direktor. Karapat-dapat ba siya? Ikaf. Anong ibig mong sabihin? Shilan, pinapaalala ko sa iyo. Ikaw ang nagpakumbaba para humingi ng tawad. Kusang inilipat sa akin ang pagiging legal na kinatawan ng kumpanya. Ngayon, ito ang teritoryo ko. Lahat dapat sumunod sa akin. Anong karapatan mo? Na mag-utos sa kumpanya, Shilan? Na yon. Kahit lumuhod ka pa para humingi ng tawad, huli na. Dahil ako si Meng Chengan. Ayaw ko sa empleyadong suwel. Sherlon, ito ang kontrata ng pagtatanggal. Bumaba ka na. Mengchengan. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong kulay. Sherlon, oras na para bumaba ka. Ako ang tunay na may-ari dito. Meng Chengan, Noon pa man. Walang makain, si Shilan ang tumulong sa kanya. Kaya umabot siya sa kinaroroonan niya ngayon. Mengchengan, ako ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan at posisyon tapos itataboy mo ako. Hindi ka ba nahihiya sa pagiging walang utang na loob? Shilan, kung hindi dahil sa akin, nitong mga nakaraang taon. Kumpanya, baka matagal na tong ginawa? Kahit palayasin si Shilan, dapat lang iyan. Paano mananatili sa itaas ang isang ordinaryong may bahay? Tulad niya? Tama. Shilan, Tijulan Mo Yen.
Ginagawa mo lang to para maakit ang atensyon ko. Pirmahan mo na itong kontrata at umalis ka na sa kumpanya. Talaga? Baka nagkakamali ka. Hindi ko kailanman sinabing. Ibibigay ko ang kumpanya sa'yo. Shilan, huwag kang magpatawa. Palang mapasaya mo ako. Harap-harapan mong pirmahan itong kontrata. Ngayon, ako na ang may hawak ng kapangyarihan dito. Talaga? Kung gayon, tingnan mong mabuti. Ito ba kasunduan sa paglilipat ng pagmamayari? Ay may visa ba o wala? Sa'yo ba talaga? Ang kumpanyang ito, Kulang ito ng isang guhit. Presidente Xi, sa wakas nagising ka na rin. Simula sa pool, 4 ang pagmamahal mo sa kanya. Ngunit lagi kanyang binibigyan ng malamig na pakikitungo. At ngayon, lalong nagmalabis siya. Ano biyay ang ambaga mo? may karapatan ka bang magsalita dito? Ay ha, Ha? Shilan, ganito ka na naman? Nagpapapansin ka na naman sa akin? Sasabihin ko sa'yo, walang saysay ang paraang ito. Lalo lang nitong nadagdagan ang pagkainip ko sa'yo. Gayon, inutusan kita. Pirmahan Montag. Ang kontratang ito. Magkunwari ka. magunwari ka PA. Kung matapang ka, magmatigas ka. Huwag mo lang akong luluhuran. Chengan, para siyang kakaiba ngayon. Hindi kaya siya nagdadabog talaga? Ang aso, may panahon ding umuugoy ang buntot. Shilan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Piliin mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Maaari pa kitang patawarin kung ititigil mo na ang pagiging matigas ang ulo mo. Hindi mo na makakamtan ang aking kapatawaran. Shi, huwag kang magpakaloko. Hindi naman talaga siya totoo sa iyo. Sa akin na ang kumpanya ngayon, Shilan. Kung pipiliin mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin ngayon, may pag-usapan PA tayo. Bibilang ako ng 3. Alam kong babalik ka para humingi ng tulong sa akin. Ganito dapat ang babae, dapat marunong umamo. Tignan mo. Kapag naluha si Chengan, baka, bigyan ka pa niya ng isang lumang bahay. Shi, huwag mong kalimutan kung paano ka. Tinrato noon. Akala ko matigas ang ulo mo. Pero ngayon, humihingi ka rin ng tulong sa akin. Sige. Patawanin mo ako sa harap ng mga direktor. Kung hindi, wala akong magandang sasabihin. Meng Chengan kung wala ako. Ano ka ba? Ikaf. Sherlon. Ano ang sinasabi Montag? Ang lakas ng loob mo. Zinasaktan Montag PA ako. Meng, huwag mong saktan. Siya ang sinasaktan ko. Isa lang siyang asong sumisipsip sa akin. Anong kapatan niya para magmalaki sa akin? Huwag kang magpakalabis, hindi dapat nananakit. Zino ka BA? Anong karapatan mong pakialaman ako? Gusto mo bang sumama sa kanyang umalis sa kumpanya? Ako. Tama na. Chengan, turuan mo ang babaeng walang modo. Anong pakialam Montag? Shilan. Isang housewife ka lang, hindi mo ba alam na wala namang nagkakagusto sa mga gamit mo? Kung ayaw mo, huwag mong gastusin ang pera ni Shi. Umalis ka sa kumpanya ni Shi.
Sino ang gumastos ng pera niya? Hindi ka gumastos? Kung tama ang nakikita ko. Ang suot mong channel, ang dala mong mamahaling bag. Hindi ba lahat yan galing sa kanyang pagiging sugar baby? Gamit ang card ni Shi. Hindi ka gumastos? Kung tama ang nakikita ko. Ang suot mong channel, ang dala mong mamahaling bag. Hindi ba't lahat ng gastos niya ay galing sa pera ni Shi? Ginagamit niya lang ang card ni Shi. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit gumastos ako ng pera niya, gusto niya yon. Et zaka. Maswerte siya na nagagastusan niya ako. Kayong. Tama na. Ayaw ko nang balikan ang nakaraan. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Tama na. Shilan. Kahit anong katigasan ng ulo mo, ginagawa mo pa rin lahat para mapasaya ako. Kung lahat ng ginagawa mo ay para lang mapasaya ako, hindi mo dapat ako ginaganyan. Nakdrama ka pa. Kung patatawarin kita o hindi. Depende yan sa mood ko. Meng Chengan, wala ka talagang kahihiyan. Pumunta ako dito ngayon para makipaghiwalay sa'yo. Lalayas ka ng walang dala. Makikipaghiwalay ka sa akin? Pirmahan mo na. Shilan, ang galing mo talagang magplano. Hindi ko akalain na ganito ka kababa at walang hiya. Ako ang walang hiya. Hindi ba? Alam montak naman. Pero ginawa mo pa rin, to sa harap ng maraming tao. Nag-arte ka para makipaghiwalay. Ginagawa mong paasa para mapilitan ako. Di ba? Shilan, sasabihin ko sa'yo, yung paasa mong laro, huwag mong sobrahan. Ako ang nagpapaasa para mapilitan ka. Ang wild ng imagination mo. Shilan. Ngayon, wala ka nang magagawa kundi takutin ako sa kapangyarihan mo. Ano pa bang magagawa montak? Sa puntong ito, kapag pirmado na tong agreement, legal na, yun. Pagdating ng panahon, wala nang pag-asa para bawiin ako. Ngayon, pirmahan montak, tong transfer agreement. Tapos lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi mo ako mapapatawad. Meng Chengan, nagmamalaki ka na ba? Meng Chengan, nagmamalaki ka na ba? Nakalimutan mo na kung sino ang tunay na amo. Dati, ginagawa ko lahat para mapasaya ka. Pero ngayon, hindi na. Nagising na ako. Ako, ang may-ari ng malaking kumpanya, may kapangyarihan. Bakit ko pasayangin ang oras ko sa isang tulad mo? Sherlon. Sadyang desidido ka talagang sumalungat sa akin. Di ba? Akala mo tapi dahil may konting pera ka, mapipilitan na ako? Sasabihin ko sa'yo, kahit maghiwalay tayo, ang iyong ari-arian, ay makukuha ko pa rin ang kalahati. Hatian na lang tayo ng pantay. Ito ang listahan ng ating conjugal properties. Ang kabuang ari-arian sa pangalan nating mag-asawa ay 20 piso at 36 sentimos. Paghati-hatian tayo ay magkakaroon ng 0 piso at 18 sentimos bawat isa. Bakit napakakaunti ng ating conjugal properties? Ikaw ang nag-transfer ng ari-arian. May ebidensya ka ba? At sino ba sa atin ang nag-transfer ng conjugal properties? Ikaw ang dapat na may alam niyan. Shilan, ang lalim ng mga plano mo. Kung ganito na lang, ang bahay ay dapat. Hindi ako sang-ayon. Ang bahay na yan ay pinamana sa akin ng aking ama. Kung ipipilit ninyong pag-agawan ito, sa korte na lang tayo magkita. Sa totoo lang, nailipat ko na ang lahat ng ari-arian. Ang perang yon ay sapat para makabili ng 12 ng bahay. Mas masama kung sa korte pa mapunta. Sige, Shilan. Dahil na rin sa ating pagiging mag-asawa. Ibibigay ko na sa'yo ang bahay. Hoy, may reklamo. Ginong Meng Chengan. Ang iyong bank account sa abroad ay puno ng illegal na pera. Ito ay lahat na free. Nawala lahat ng pera ko. Shilan, ikaw ang nag-set up ng bitag sa akin. Ang mga paghihirap ko sa mga nakaraang taon ay nasayang lahat. Huwag kang masyadong mabahala, naalala ko. May isa pang lumang bahay si Yunru. Benta na lang natin agad para may pambayad ng down payment sa lungsod. Sapat na yon para suportahan ang pamilya ni Chengan. Ako. Hindi ba tunay ang pagmamahalan niyo? Handang ibigay niya. Ang conjugal properties para sa'yo, hindi ka ba handang magbigay ng kaunti? Para sa kanya, Ako. alam ko na, siguro hindi mo makita. Ang tamang real estate agent, di ba?
Marunong ako dyan. Tutulungan kitang makipag-ugnayan, sisiguraduhin kong matatapos ang transfer ngayon din. Hindi, hoy. Real estate agent pa. May bahay akong ipagbibili. Hindi. Naiintindihan ko, hindi lang pagbebenta ng bahay ang gusto mo. Gusto mo pati sasakyan ng mga magulang mo ibenta. Grabe naman yung pag-ibig mo. Bahay at sasakyan, lahat ibebenta. Shilan, anong karapatan mo ibenta ang bahay ko? Nakikita mo, ito yung pinaglalaban mong pag-ibig. Matamis ang dila, may kutsilyo sa likod. Puro sariling interes lang ang pag-ibig mo. Ruru, lahat ng meron ka ngayon. Galing SA akin yan. Hindi mo ba ako kayang pagtiisan kahit konti? Bakit kita pagtitisan? Kung noon hindi. Dahil mayaman ka at nagpauto ka, pinalaki ang anak ng iba. Akala Montag papansinin kita? Anong sinabi mo? Hindi ko pala anak yun. Ano para? Wala ka nang wala ngayon, sino pa ang bahala sa'yo? Si Shilan lang ang tangang, handang ibigay lahat para sa'yo. Sherlon. Asawa mali ako. Hindi ko dapat pinagpalit ka. Tingnan mo tayo. Sobrang nagmahalan, ito ay pansamantala lang, diba? Tingnan mo nagmamakaawa ako. Patawarin mo, ako please. Bitawan mo ako. Patawarin? Noong anak natin nagigipit. Nasa kabilang babae ka, ginamit mo pangalan ng mag-asawa. Itinago ang ari-arian pagkatapos agad-agad. Itinaguyod ang kabit, pinalayas ako. Ngayon humihingi ng tawad? Masyado kang optimistic ka. Asawa maniwala ka, si Yunru ang nag-utos. Nagawin to, nainggit siya sa pamilya natin. Kaya pinaghiwalay tayo. Asawa. Hindi na maulit, please. Layas, Mencheng an papatayin kita. Anak, bumangon ka, makinig ka sa nanay. Naitapon na lahat ng gamit natin, pinalayas tayo. Anong gagawin natin? Magsalita ka naman. Manugang, sa ating mahabang relasyon. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon, please. Siya lahat ito. Siyang babaeng ito ang nanusol sa anak ko. Nanay ko, sisiguraduhin kong maayos ang trato sa'yo. tama na. Mag-away kayo sa labas. Guardia, paalisin niyo yung mga istorbong ito. Huvak po huvak. Lanlan isang pagkakataon lang. Lanlan mali ako, patawarin Montag ako. Sa hinaharap, ipagtatanggol ko lahat ng akin, hindi ko hahayaang. Sino man umabuso pa?